Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin ngayon saglit itong Kali survey na ginanap po ni ang nagsagawa po nito ay walang iba kung hindi po si Baguio Professor Maestro Paul TV. Okay? Music professor po siya sa Baguio. Hindi ko lang alam kung anong eskwelahan yun, pero magaling na music professor. At isa ho sa kasama nating BBM vlogger, lalo na nung hindi lang sa Kali survey sa kanyang lugar sa Ilocanja, kung hindi po sa yung Resign Sara movement na pinasimulan po ng mga vloggers sa pangunguna ni Mami Peng ngayon noong May 17. Now, dahil nga po may mga naglabasan na mga survey, trust rating, 'di ba? Nila PBBM, nila VP Sara at lagi hong nilalampaso si PBBM. No, mas mataas pa raw ganun-ganon. Ngayon, tingin ko ho, mas mainam na dalhin po natin ito sa kalye. Maging ang inyong abang lingkod ay nagsagawa rin ho ng ganitong kalye survey doon po sa Novaliches. Novaliches Bayan at tako po, ano ba yan? Tinambakan din po ni PBBM ng mga taong nagtitiwala kay PBBM si VP Sara. Ang katuwiran po kasi nila, ang ibinoto ko si PBBM bilang presidente. Si PBBM yung nagtitimon ng ating bansa. Si PBBM yung matalino. Si PBBM yung magaling. Si PBBM yung sakalam. Ganun yung mga sinasabi nila eh. And then, meron din mga nagsasabi na bakit ayaw nila kay VP Sara dahil nga po yung pagka-shimenet niya, yung pagka-ugaling puset. Okay? Now, meron na naman po kasi ring isa pang nangyari no ng mga BBM vloggers kuno. Sabi kuno na yun nga inirereklamo ng mga loyalista kasi kung bakit sa mga surveys nila talo si PBBM. At may mga specific na taong ini-interview na halata namang hindi nila naiintindihan ang issue ng lipunan. 'Di ba? Sabi ko nga, it's easy to manipulate the survey. Kung gusto mong matalo si PBBM, pumunta ka doon sa mga taong hirap sa buhay na yung 1 kilong bigas talagang matinding pinaghihirapan nilang maipon ang pambili nito. Tapos yun ang gawin ninyong issue. 'Di ba? Madali yun. Lahat po talaga yan. Talo dyan si PBBM. Oh. Lalo na puntahan mo muna, sabihan nyo na kumusta po kayo rito, yung bigas ninyo, ganyan, 'di ba? Oh. Ngayon, ayunan mo yung kanilang mga sinasabi, tapos balikan mo sila, i-survey mo. Panalo talaga yung gusto mong mangyari. No, ganun yung nakikita ng iba. Dahil nga po sa naglabasan ngayon ng mga Kali survey na katulad nito. Ayan po yung nakikita ninyo dyan ngayon sa harapan. Tambak na tambak, ito ho yung mga municipality ng Ilocanja. Hindi pa ito kompleto, wala pa po ang 2 Ilocos dito. Wala pa rin ho ang Cagayan. Pero syempre, panalo na po talaga doon si PBBM. Pero ito, tingnan nyo, Caba, La Union, San Fernando, La Union, di ba? Ito, grabe oh. Ito yung pinakagrabe sa lahat na pagkakatambak. Diyan po sa Agoo, La Union. 359, 34, 49. Total respondents na natanong nila, 442 katao. Diba? Sumunod, ito naman po, San Fernando, La Union, 331. Kay VP Sara, 43 lamang. Yung walang tiwala sa kanilang dalawa pareho, 42. And then 416 po yung total ng mga tao na nila natanong. So yan po yung mga yung nakikita niyo sa chart na yan. Ito yung tally niya 100%. Yan. Tapos yung ito yung percentage ng walang tiwala 10.06%. Ang nakuha naman po ni VP Sara na nagtitiwala sa kanya diyan po sa ilang parte ng Nueva Ecija, La Union nakakuha po siya ng 10.13% lamang. Alright, kay PBBM is 79.81%. Total respondents kay PBBM is 1,119 and then kay VP Sara is 142 lamang. Okay? So hindi ho akma yung inilalabas ng mga survey na lumilitaw ang buong Pilipinas ay wala hong tiwala, no? O mas higit na nagtitiwala kay VP Sara.
So kakanana naman itong mga mga private companies na 'yan, mga nagse-survey, na sabihin walang methodology, wala yung mga age. Alam niyo pagka usaping kalye survey, hindi mo na sisinuhin 'yan ilang taon ka na, wala na hong gano'n-gano'n 'yun eh. 'Di ba? Talagang transparency, unang-una. Kung sinong makita mo ro, kung gusto mong estudyante, why not go to the school, 'di ba? Abangan mo yung mga taong lumalabas. Oh. Kung gusto mo ng sari-saring mga tao from all walks of life, puntahan mo sila sa labas ng simbahan, puntahan mo sila sa dito sa mga palengke, ganun. Oh, 'di ba? Okay? So beware doon sa mga mamimeki ng survey, all right? Ayan landslide talaga si PBBM. Now, what I'm hoping ay mangyari rin po magkaroon din ng survey na ganito sa Kabikulan, 'di ba? Para malaman natin kamusta na ba. Oh, lalo ngayon nakita ng mga Kabikulan ang pagtulong ng gobyerno, 'di ba? Pagtulong ng gobyerno ngayon sa kanila. Ngayon na nangangailangan sila. Bagamat si PBBM lalo na in my province sa Naga City. Naga City, Camarines Sur. San Jose kami, malapit lang naman doon. Pero hindi naman nasalanta ang lugar namin, ang bayan ng San Jose. Pero yung lugar nila Leni Robredo, yung bayan ni Leni Robredo hindi po, yung nilipatan niya, yung Magaraw. Pero kita niyo ang tulong ng gobyerno natin. Of course, may tulong din naman doon sa iba pong mga nasalanta. Pero diyan kasi talagang ang presidente natin bumababa at talagang nag-utos na non-stop ang pagtulong na gawin sa kanila sapagkat sa mahabang panahon ng Kabikulan, mapaalam ko lang sa inyo, most neglected. And, hindi naman most, kundi kabilang sa mga most neglected provinces or region ang Kabikulan. At doon may magandang iniisip ang ating Pangulo na i-review yung Bicol River Basin. Yan, na sinimulan po ni Apo Lakaya noong 70s pa. Siguro sa ibang pagkakataon, iko-content natin yan. Okay, hindi ko lang naitabi yung mga materials dito eh. Alright, ito na yung aking coffee. Mainit na mainit ba to? Siyempre. Malamig na konti. Very good. Mainit. Amoy-amoy lang muna. Okay, so iwan muna natin ito. Pero yung mga kasi nila yung kanilang yung Bicol River Basin na yan, project pa po yan ni Apo Lakay. During the 70s. Kaya lang, it was abandoned noong 1986. Alam niyo na ibig sabihin nun. Okay?